Akala ng lahat isa lang siyang kawawang ulila, yung tipong iniwan ng mga magulang na bumili lang ng gatas pero hindi na bumalik. Pero hindi nila alam na balang araw siya ang magiging pinakamalakas na spirit warrior. Si Liang ay isang kaawa-awang batang nakatira sa mundong puno ng mga magical ghost at mga nakamamatay na spirit. Kasama niya noon ang kanyang ama na si Kao, ang tagapagtanggol at leader ng kanilang lugar, at ang kanyang ina na kakapanganak lang sa nakababatang kapatid niyang si Yan. Dahil mahina ang espiritual na kapangyarihan ni Liang at pati na rin ng kapatid niyang si Yan, pareho silang itinuring na walang silbi. Isang gabi, iniwan sila ng kanilang mga magulang. Sabi nila babalik lang sila pagkatapos bumili ng gatas pero hindi na sila bumalik. Umaasa pa rin si Liang na babalik ang kanilang mga magulang pero lumipas ang mga araw at wala pa rin. Sa halip, isang bagong leader ang dumating sa lugar, si Lu, isang mapang-abusong tao na galit sa mga batang sa tingin niya ay walang halaga. Nang makita niya si Liang, sinampal niya ito ng walang dahilan. Pagkatapos, nagyabang si Lu sa pamamagitan ng pagpapatawag sa kanyang Spirit King para ipakita ang kapangyarihan niya. Inutusan niya ang Spirit King na ihulog si Liang sa bangin, iniisip na isa lang itong ordinaryong espiritu. Pero nang subukan itong gawin ng Spirit King, napansin itong may nakatagong napakalakas na kapangyarihan si Liang. Habang iniisip pa ni Lu kung ano ang gagawin, biglang umiyak siya ng malakas. Naiinis ang Spirit King sa ingay kaya hinablat nito ang bata at balak itapon palabas ng Spirit World. Pero mabilis na kumilos si Liang. Agad niyang inagaw ang kapatid mula sa kamay ng Spirit King at tumalon papunta sa human realm para iligtas ito. Doon nagsimula ang matinding paghihirap nila. Nagtayo sila ng maliit na kampo sa ilalim ng tulay. Para mabuhay, napilitan si Liang na magnakaw sa mga tindahan para may makain sila ng kapatid niya. Pero hindi ito nagustuhan ng may-ari ng mga tindahan kaya nagpadala ito ng assistant para hanapin ang mga bata. Ang assistant na iyon ay si Ida. Natagpuan niya ang taguan ni Liang sa ilalim ng tulay at sinubukang kumbinsihin siya na hindi siya kaaway. Inalok niya si Liang na dalhin siya sa isang orphanage pero agad itong tinanggihan ni Liang at sinabi niyang hindi niya ito tatay. Kaya nagpatuloy silang mabuhay bilang mga batang lansangan. Pero isang matinding taglamig, biglang nagkasakit si Yan. Dali-daling dinala ni Liang ang kapatid sa ospital pero tumanggi ang doktor na gamutin ito dahil wala siyang pambayad. Wala nang ibang magawa, bumalik si Liang kay Ida at pumayag na sumama sa orphanage. Pagdating doon, nakaranas siya ng mainit na palaigo at masarap na pagkain. Pero napansin niyang nawawala si Yan kaya agad niya itong hinanap. Doon niya nalaman ang totoo. Ibinenta pala siya ni Ida sa isang mayamang lalaki na may masamang balak habang itinapon naman si Yan sa basurahan. Galit na galit si Liang at sinugod si Ida, pero agad siyang pinatahimik nito at ibinigay sa kanyang bagong amo. Inutusan pa ng mayaman ang kanyang katulong na bugbugin si Liang hanggang sa sumunod ito. Pero kahit bagbog na siya, hindi pa rin niya kayang talikuran ang kapatid niya. Sa sandaling iyon nagising ang nakatagong kapangyarihan sa loob niya. Nagising ang guardian spirit na si Eugene na matagal nang natutulog sa kanyang katawan. Dahil dito, nakatakas si Liang sa bahay ng mayaman. Hinanap niya si Ida at pinilit itong sabihin kung nasaan si Yan at ninakawan pa niya ito ng pera. Pagkakita niya sa kapatid, agad niyang dinala ito pabalik sa ospital at inihagis ang pera sa doktor habang inuutusan itong gamutin si Yan agad. Lumipas ang 4 na taon. Malaki na ang ipinagbago ni Liang at Yan. Kaya na nilang alagaan ang sarili nila. May maliit pa silang kariton na pinagkakakitaan at kapag may mga bully na nanggugulo, pinapabagsak nila ang mga ito sa tulong ng espiritu ni Eugene. Mas maayos na ang buhay nila kumpara dati. Isang araw, napagdesisyonan ni Liang na sapat na ang lakas niya para balikan ang lugar kung saan sila lumaki. Kaya bumalik sila sa Demon Street. Pero pagdating nila roon, laking gulat nila. Ang dating lugar ay naging parang slum na at kung saan-saan gumagala ang masasamang multo na hinahabol ang mga inosenteng espiritu. Habang naglalakad sila, nakita niya ng isang babaeng ginugulo ng isang masamang multo. Dahil gusto niyang maging bayani, agad siyang sumugod para iligtas ito. Pero masyado siyang mahina kaya lalo lang niyang nagalit ang multo. Napilitan ng espiritu ni Liang na sihin na iligtas siya. Sinabi ni Liang sa babae na bantayan muna ang kapatid niya habang sumama siya kay Eugene para labanan ang multo. Sabay nilang ginamit ang kanilang mga combo attack para itulak palayo ang halimaw. Pero hindi pa tapos ang laban dahil sa galit ng multo, bumunot ito ng napakalaking bato at ibinato ito diretso sa kanila. Buti na lang, agad na hiniwan ni Eugene ang napakalaking bato at pinagpira-piraso ito, sa kanya pinalipad palayo ang multo. Pagkatapos, tinapos ni Liang ang laban sa pamamagitan ng malakas na pagbagsak ng multo sa lupa. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na bumalik na ang magkapatid. Nakarating ito kay Lu, kaya agad niya silang hinarang sa gate ng Demon Street kasama ang isang hukbo ng mga multo.
Sinabihan ni Liang siya na tumakbo at magtago habang siya ang haharap kay Lu. Tinawag ni Lu ang Spirit King na si King at agad nitong inatake si Liang. Hinarang ni Eugene ang atake gamit ang lahat ng lakas niya pero hindi pa rin sapat iyon para talunin si King kaya natambe siya sa lupa. Tinawanan siya ni Lu at tinawag na napakalaking talunan pagkatapos ay ibinunyag na pinatay ng isang napakalakas na espiritu ang kanilang mga magulang. Dahil dito, lubos na nadurog si Liang at nanatili na lang siyang nakatulala sa lungkot. Kalaunan, ipinagbili na naman siya, ngayon naman sa isang lalaking nagngangalang Santong na siya palang amo ni Lu. Samantala, nagtatago si Yan kasama ang isang pipi na espiritu para sa kaligtasan. Ang tahimik na batang babae ang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga multong gumagala sa paligid. Pero dahil sa matinding takot at stress, unti-unti siyang nadadala sa madilim na panig. Samantala, dinala ni Santong si Liang sa Death Island, isang lugar kung saan sinasanay ang mga batang may edad 5 hanggang 18 para matutong kontrolin ang kanilang guardian spirit. Wala nang oras si Liang para sa ganitong pagsasanay kaya agad siyang tumalon sa dagat para makatakas. Pero halos hindi man lang siya marunong lumangoy kaya mabilis siyang nalunod. Nahuli siya ng isang instructor at hinayla palabas ng tubig bago siya ibalik sa loob ng isla. Pagpasok niya, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga bully. Sinubukan niyang tawagin si Eugene para tulungan siya pero walang nangyari dahil nakadisable ang spiritual power sa isla. Dahil dito, binugbog siya ng mga bully. Biglang dumating ang isang batang may puting buhok na nagngangalang Leo at ipinatawag niya ang 3 niyang guardian spirit para takutin ang mga bully hanggang sa umatras ang mga ito. Nalaman ni Leo na gusto ni Liang na makatakas sa isla para maprotektahan ang kapatid niya kaya inalok niya itong tulungan. Umakyat sila sa tuktok ng tore ng isla kung saan ipinaliwanag ni Leo na ang tanging paraan para makatakas ay tumalon mula sa napakataas na lugar na iyon papunta sa dagat dahil peke lang ang lugar na iyon at ang totoong mundo ay nasa ilalim ng dagat. Nagtiwala si Liang sa bago niyang kaibigan at tumalon siya sa dagat. Patuloy siyang lumubog hanggang sa makarating siya sa tunay na mundo. Nasagip siya ng isang mangingisda at nakisabay siya sa biyahe pabalik sa Demon Street, iniisip na sa wakas ay makikita na niyang muli ang kapatid niya. Pero pagdating niya roon, nalaman niyang naging diktador na si Lo. Pinipilit niya ang mga ordinaryong espiritu na maging alipin at kapag nawalan sila ng pag-asa at naging mga multo, pinapaglaban niya ang mga ito sa parang Squid Game, pagkatapos ay kinukuha niya ang pinakamalakas para idagdag sa kanyang hukbo. Samantala, patuloy na itinatago ng pipi na espiritu si Yan. Pero isang matandang espiritu ang nagsumbong sa kinaroroonan nila kay Lo kapalit lang ng isang Playboy magazine. Dahil dito, natagpuan sila ng mga multo ni Lo at sinubukang salakayin. Sinubukan niya na protektahan ng batang babae pero wala siyang laban at agad siyang sinampal. Binuhat pa siya ng isang multo para tuluyan ng patayin. Pero sa sandaling iyon, dumating si Liang at sinipa ang multo palayo para iligtas siya. Humingi siya ng paumanhin sa umiiyak niyang kapatid dahil nahuli siya. Pagkatapos, mabilis na pinabagsak ni Eugene ang lahat ng multo. Bigla nilang napansin na may nagbabago sa loob ng batang babae. Napagtanto nilang tuluyan na siyang nadala sa madilim na panig dahil sa takot at hirap na dinanas niya. Inatake niya si Yan pero bago pa siya makalapit, inutusan ni Liang si Eugene na itulak siya palayo. Hindi makapaniwala si Yan na ang mabait na si Ro ay naging isang multo kaya nagsimula siyang umiyak. Nais lang ni Liang na tapusin na ang paghihirap ng babae pero iginiit niya na hindi niya hahayaang saktan siya. Kaya sinabi ni Liang kay Eugene na pakawalan ng babae para matuto ng leksyon ng kapatid niya. Nang muli nitong subukang atakihin si Yan, doon lang niya napagtanto na tama ang kapatid niya. Pagkatapos, inutusan ni Liang si Eugene na pabagsakin ang babae at tapusin na ang kanyang buhay. Sinunod ni Eugene ang utos. Sa sandaling nalinis ang kanyang espiritu, ngumiti ang pipi na babae. Naiwan siya na wasak ang puso. Kinagabihan, gumawa sila ng maliit na libingan para sa kanya at nagtanim ng isang bulaklak sa ibabaw nito. Sinisiniyan si Liang sa pagkamatay ni Ro at sinabi niyang galit siya sa kanya, kay Eugene, at sa lahat ng spirit host. Ipinahayag niya na maghihiganti siya para kay Ro at magiging sapat na malakas para talunin si Liang balang araw. Iginagalang ni Liang ang nararamdaman ng kapatid at sinabi niyang pareho silang naging mahina noon. Dahil dito, naghiwalay sila para magpalakas sa pamamagitan ng kanilang training arc. Bumalik si Liang sa kanilang base sa ilalim ng tulay at nagsimula siyang magsanay habang nagbabasa ng Dragon Ball at Naruto manga. Lumipas ang ilang taon at patuloy na lumakas ang magkapatid sa pamamagitan ng araw-araw na pagsasanay. Sa wakas, napagdesisyonan nilang handa na silang bawiin ang kanilang tahanan. Pagdating nila sa Demon Street, iniligtas niya ng isang matandang lalaki na binubuli ng isang grupo ng mga multo.
Madali niyang natalo ang mga ito gamit ang martial arts pero hinayaan niyang makatakas ang leader ng grupo para may parating kay Lo ang balita na bumalik na ang tunay na master ng Demon Street. Nang marinig ni Lo ang balitang ito, agad niyang inutusan ang kanyang Ghost Army na harapin ang mga nanghihimasok. Nagpasya rin siyang sumali sa laban pero pagdating niya roon ay natalo na niya ng mga multong ipinadala niya. Tinawag ni Lo si King para lumaban at si Liang ang humarap dito. Inutusan ni Lo si King na umatake at tinawag ni Liang si Eugene nang hindi na kailangang gawin ang dating summoning dance dahil kontrolado na niya ang kanyang spiritual energy. Tinalo ni Eugene si King habang pinabagsak naman ni Liang si Lo at sinabi sa kanya na umalis na. Pagkatapos nito, dinala ni Liang ang kapatid pabalik sa kanilang bahay at natuklasan nilang naroon pa rin ang kanilang name tags. Biglang dumating si Lo para sa pangalawang round. Pinutol niya ang isang piraso ng balat ng sacred tree at kinain ito na parang ipinagbabawal na tsokolate na nagpalakas sa kanya ng husto. Muli niyang tinawag si King para umatake sa magkapatid. Agad na hinarang ni Eugene ang atake para protektahan ang kanyang master pero mas malakas na ngayon si King at isang malakas na suntok lang ang nagpalipad sa kanila pababa sa lungsod. Kahit papaano ay napanatiling buhay ni Eugene ang kanyang master habang si Yan ay nasa burol pa. Dumating si Lo sa lungsod at ipinagpatuloy ang pag-atake. Sinubukan ni Liang at Eugene na lumaban pero hindi pa rin sila sapat na malakas at madaling natalo ni King. Hinawakan ni Lo ang sugatang si Liang at brutal siyang binugbog pero biglang dumating si Yan at sinipa si Lo papunta sa pader para iligtas ang kapatid. Mabilis na bumalik si King sa tabi ng kanyang master kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yan na makatakas. Hindi nasaktan si Lo pero galit na siya. Para tapusin agad ang laban, pinakain niya ang balat ng sacred tree sa kanyang ghost army upang lalo silang lumakas. Isang napakalakas na multo ang nakakita sa magkapatid sa gate ng Demon Street. Sumugod si Yan para umatake pero walang epekto ang kanyang sipa laban sa multo kaya napilitan si Eugene na sumagip sa kanya. Nais ni Liang na umalis na sa Demon Street pero nakita ni Yan ang mga pinalakas na multo na sinusunog ang lungsod at pinapatay ang mga ordinaryong espiritu. Ipinahayag niyang mananatili siya para iligtas ang kanyang mga tao ngunit pinatahimik siya ni Liang sa pamamagitan ng isang malakas na sampal. Hinailan niya si Yan at dinala sa gate habang patuloy itong tinatawag siyang duwag dahil tumatakas sila. Ngunit sa huli, itinapon ni Liang si Yan palabas ng gate at sinabi na ang pagprotekta sa Demon Street ay responsibilidad niya lamang. Dahil ubos na ang kanyang lakas, napalibutan siya ng isang grupo ng mga multo. Humina na rin si Eugene dahil sa tuloy-tuloy na laban kaya natalo sila ng mga multo. Itinali nila si Liang at dinala siya sa bahay ni Lo kung saan tinanong siya kung nasaan ang kanyang kapatid. Nang hindi sumagot si Liang, inihagis siya ni Lo sa pader. Pagkatapos ay hiniling ni King sa kanyang master na siya na ang mag-interrogate sa bata. Sinimulan niya itong suntukin ng paulit-ulit. Natuwa si Lo at muli niyang inutusan si Liang na sabihin kung nasaan ang kapatid niya pero nanatiling tahimik si Liang. Maya-maya, may isang multong nagbalita kay Lo na nasa human world si Yan. Tumawa si Lo at inutusan ng kanyang mga tauhan na dalhin sa kanya ang bata. Sa labas ng gate, pilit na sinusubukan niya na makapasok muli sa Demon Street pero hindi niya magawa at napaiyak na lang siya. Bigla niyang naramdaman na may presensya sa paligid pero wala siyang makitang multo na tumawid sa Hellgate para umatake sa kanya. Para siyang nakikipaglaban kay John Cena dahil hindi niya makita ang kalaban at madali siyang nabugbog. Hinawakan siya ng Ghost Soldier kaya dumura siya ng dugo rito para maging visible ito pero panandalian lang iyon. Biglang napansin niya ng isang fire hydrant at agad niya itong sinira. Dahil sa tubig na parang ulan, naging visible ang outline ng mga multo. Sinubukan niya silang labanan pero masyado pa rin silang malakas para sa kanya. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at tumalon para maupo sa mukha ng isang multo pagkatapos ay hinailan niya ito papunta sa gate. Sa ganitong paraan, nakapasok siya sa loob at nakarating sa bahay ni Lo na ikinagulat ng lahat. Tumawa lang si Lo at naglakad papalapit sa bata. Walang babala, agad siyang inatake ni Yan. Pinaglaruan lang siya ni Lo bago siya sinipa palayo. Nang muli siyang sumugod, sinuntok siya ni Lo at itinapon sa tabi ng kapatid niya. Tumayo ang magkapatid at biglang nagsagawa ng combo attack kung saan sinipa ni Liang ang mukha ni Lo. Nainis si Lo at naglabas ng malakas na spiritual energy para itulak si Liang palayo pagkatapos ay pinatumba si Yan sa isang sampal. Paulit-ulit silang sumugod pero bawat beses ay tinataboy lang sila ni Lo. Tumayo si Yan at sinabi kay Lo na galit siya sa mga spirit host na tulad niya na iniisip na mas mataas sila sa mga tao dahil lang totoo ang kanilang mga imaginary friend. Hinawakan ni Lo ang ulo ni Yan at habang tumatakbo si Liang para iligtas siya ay nadapa ito at natapakan.
Nagpumiglas ang magkapatid at kahit si Eugene ay sumugod para tulungan sila pero hindi siya pinapasok ni King sa bahay at patuloy siyang binubugbog sa labas. Tumawa si Lo at sinabi kay Yan na bibigyan niya ito ng pagkakataon na patunayan ang galit nito sa mga spirit host. Binura niya ang mga alaala ni Yan kaya hindi na niya makilala si Liang pero nanatili ang galit niya rito. Nang mawala ang kanyang mga alaala, inatake ni Yan ang sariling kapatid. Nagbato pa si Lo ng kutsilyo para mas mapadali ang trabaho. Sinubukan ni Liang na ipaalala sa kapatid kung sino siya pero walang epekto. Kinuha niya ng kutsilyo at umatake. Naiwasan ni Liang ang saksak at sinampal siya ng malakas habang paulit-ulit na sinasabing magising siya. Patuloy na umatake si Yan at hindi kayang gumanti ni Liang. Ang tanging nagawa niya ay alisin ang kutsilyo sa kamay ng kapatid at ihagis ito pataas pero sinipa niya ang kutsilyo papunta kay Liang at muntik na siyang tamaan bago ito tumama sa sacred tree sa tabi. Samantala, natalo na si Eugene ni King pero pilit pa rin siyang tumayo para tulungan ang kanyang master. Ayaw ni Lo na masira ang kasiyahan niya kaya inutusan niya si King na patayin ang espiritu. Nagpakawala si King ng mga warning shot kay Eugene pero patuloy pa rin itong lumalakad kahit tinatamaan ang kanyang mga paa at likod. Nang makalapit siya kay Liang, biglang may pana na tumama sa kanyang puso at napaluhod siya. Samantala, malubha na ang sugat ni Liang dahil sa mga atake ni Yan at nakahiga siyang duguan sa lupa. Pinulot niya ng kutsilyo para tapusin siya, pero bago pa niya may saksak ito ay bigla siyang tumigil at napaiyak habang tinatanong kung sino si Liang. Ngumiti si Liang at sinabi na kapatid niya siya. Nalito si Yan dahil hindi pa rin niya maalala. Sinubukan ni Liang na ipaalala ang mga magaganda at masasamang alaala na pinagsamahan nila. Naniwala si Yan pero biglang dumating si Lo sa likod nila at itinulak ang kutsilyong hawak ni Yan diretso sa puso ni Liang. Nagulat ang magkapatid sa nangyari. Naramdaman niya ng matinding sakit at pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kadiliman. Bigla niyang narinig ang boses ng kapatid niya na kumakanta ng lullaby na palagi nitong kinakanta kapag pinapatulog siya. Habang hawak niya ang tila imahinaryong daliri ng kapatid, unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Ngunit huli na ang lahat dahil namatay agad si Liang pagkatapos noon at wala nang nagawa si Yan kundi umiyak. Sinabihan ni Lucian na tumigil sa pag-iyak pero nang hindi ito tumigil ay sinubukan niya itong hampasin. Sa mismong sandaling papaluan niya ang bata, biglang may tumamang malakas na kidlat ng spiritual energy na muntik nang tumama sa kanya pero nailigtas siya ni King. Hindi maintindihan ni Lo kung saan nanggagaling ang kapangyarihang iyon dahil ordinaryong mortal lang ang bata. Pero naunawaan ng dalawang guardian spirit kung ano ang nangyayari. Napagtanto nila na kaya nakapaglalabas ng spiritual energy si Yan ay dahil iba siya sa karaniwan. Ipinanganak siya na may napakabihirang warrior's body, isang katawan na kayang maglaman ng higit sa isang guardian spirit. Nang makita ito, napagtanto ni Eugene na kailangan niyang gamitin ang ipinagbabawal na kayamanan na dala niya para mailigtas si Yan. Binali niya ang mga pana na nakatusok sa kanyang katawan, tumayo kahit halos wala ng lakas, at kinuha ang kaong matagal niyang tinatago sa likod. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang maalamat na artifact na tinatawag na Yamame Staff na maaari lamang ma-activate kapalit ng isang buhay. Biglang nagliwanag ang staff habang isinusuko ni Eugene ang lahat ng natitirang spiritual energy niya upang alisin ang selyo nito. Unti-unting natanggal ang mga benda na nakabalot sa staff at bigla itong naglabas ng napakalakas na spiritual energy na nag-anyong 7 guardian spirit. Isang espiritu na nagngangalang Shusho ang bumaba sa lupa at ipinahayag na mula ngayon ay paglilingkuran niya si Yan. Habang unti-unting naglalaho si Eugene, ginawa niya ang kanyang huling pakiusap sa 7 espiritu na alagaan nila ang bata para sa kanya. Pumayag si Shusho at ang iba pang espiritu na ipahiram ang kanilang kapangyarihan kay Yan at isa-isa silang pumasok sa kanyang katawan. Napasigaw si Yan habang nararamdaman ng napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa kanya. Umaga na nang ailapag ni Yan ang katawan ng kanyang kapatid sa lupa at tahimik itong pinagpahinga. Pagkatapos ay tumayo siya para ipaghiganti ito. Tinawag niya ang staff at ipinatawag si Shushu. Sabay silang naglakad papalapit kay Lo. Nawala na ng pag-asa si Lo na manalo at sinisi pa sila na parang gumagamit ng cheat codes. Inutusan niya si King na umatake pero hinawakan agad ni Shushu si King habang papalapit si Yan kay Lo. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Yan na nagpalipad kay Lo papasok sa kanyang bahay. Dahan-dahang naglakad si Yan papasok sa bahay habang hinihila ang staff sa sahig at ang bawat madadaanan nito ay nagliliyab sa apoy. Nakiusap si Lo na huwag na siyang lapitan pero patuloy pa rin ang pag-atake ni Yan. Hinarang ni Lo ang ilang suntok pero tinamaan siya ng combo ng staff at sipa ni Yan. Habang nasa ere pa si Lo, hinabol siya ni Yan at sinuntok muli ng malakas kaya bumagsak siya sa kanyang minibar.
Nakakita si Lo ng basag na bote at sinubukang saksakin si Yan pero sinalubong siya niya ng malakas na hampas ng staff na parang home run. Tumalon si Yan sa ibabaw niya at paulit-ulit na binugbog ang kanyang mukha hanggang sa mabasag ang bubong ng bahay. Nasunog ang bahay at tuluyang gumuho sa paligid nila at dahil dito ay nakawala ang mga masasamang espiritu na matagal nang kinulong ni Lo sa basement para sa kanyang mga eksperimento. Binuksan ni Lo ang gate at inatake ng mga masasamang espiritu si Yan, pinigilan siya sa lupa. Ngunit pinakawalan niya ng kanyang kapangyarihan at pinasabog ang lahat ng espiritu kasama ang buong bahay. Sa tamang oras, nakita ni na Shusho at King ang malaking pagsabog at agad silang sumugod para iligtas ang kanilang mga master. Naprotektahan ni Shusho si Yan mula sa bumabagsak na mga debris habang binuhat naman ni King si Lo at tumakbo palayo para iligtas siya. Bigla nilang narinig ang tunog ng isang kabayo na mabilis na tumatakbo papalapit. Pagtingin nila, si Shusho yun na paparating habang may hawak na napakalaking lollipop. Halos mabaliw na sa takot si Lo at inutusan si King na pigilan ito. Wala nang magawa si King kundi sumunod sa utos ng kanyang master pero agad siyang nadodge ng napakalaking lollipop mace ni Shusho. Sinabihan siya ni Shusho na tumigil na kung ayaw niyang tuluyang masira. Ngunit patuloy pa ring inuudyukan ni Lo si King na lumaban. Dahil sa malakas niyang sigaw, narinig siya ng mga multong dati niyang pinagsilbihan. Isa-isa silang lumapit at pinalibutan siya dahil gusto rin nilang makaganti sa kanya. Halos wala ng lakas si Lo pero tinawag pa rin niya si King para tulungan siya. Mabilis na pumunta si King sa kanyang tabi at sinimulang labanan ang mga multo. Isa-isa niya itong tinalo pero naubos ang lahat ng kanyang spiritual energy sa laban at unti-unti siyang nagsimulang maglaho. Hindi makapaniwala si Lo at tuluyan na siyang nawala ng katinoan habang naglalaho ang kanyang guardian spirit. Kasabay nito, lumipad palayo mula sa kanya ang kwintas na simbolo ng kanyang pagiging pinuno. Nagpa siya si Shusho na tapusin na ang paghihirap ni Lo pero dumating si Yan sa huling sandali at pinigilan siya. Sa halip na patayin si Lo, itinapon niya ito sa mortal world at sinabi na mas madali pa ang kamatayan kaysa sa parusang nararapat sa kanya. Mas mabuti pang mabuhay siya habang buhay na nagdurusa sa labas ng Demon Street. Kahit halos mamatay na, patuloy pa ring nagyabang si Lo at agad nakipag-away sa mga lokal na gangster. Binugbog siya ng mga ito hanggang sa halos hindi na siya makagalaw. Samantala, umupo si Yan sa tumpok ng mga guho habang hawak ang mga name tag nila ng kanyang kapatid, hinihintay na magpakita ang espiritu ni Liang sa Demon Street. Pagkalipas ng 7 araw, nagpa siya ang mga pinuno ng Ghost World na gawing bagong leader ng Demon Street si Yan, at ipinadala nila ang kanilang kinatawan na si Santong para kausapin siya. Ayaw sana siyang kausapin ni Yan at inutusan pa si Shusho na tapusin na ito, pero pinigilan siya ni Santong at sinabi na may dala siyang alok mula sa Ghost World. Biglang narinig niya ng pamilyar na boses at paglingon niya ay nakita niya ang espiritu ng kanyang nakatatandang kapatid. Agad siyang tumakbo at niyakap ito habang umiiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Santong na siya na ang bagong leader ng Demon Street. Ngunit may kondisyon, kailangan muna niyang pumunta sa Death Island para kumpletuhin ang kanyang pagsasanay at tuluyang makontrol ang kanyang spiritual energy upang maging tunay na pinuno. Naiwan si Liang sa Demon Street upang bantayan ang kanilang tahanan at hinanggad niya ang magandang kapalaran para sa kanyang kapatid. Matapos ang isang emosyonal na pamamaalam, nagtungo si Yan sa Death Island at tinapos ang kanyang pagsasanay. Pagbalik niya, mas matanda na siya kaysa kay Liang na hindi na maaaring tumanda dahil isa na siyang espiritu. Sa huli, nangako ang magkapatid na sama-sama nilang poprotektahan ang Demon Street. 10 taon nang lumipas at ang tahimik nilang buhay ay magugulo ng isang babae na nagngangalang Shia. Isa siyang walang trabaho na babae na hindi na makahanap ng trabaho sa sweatshop at hindi rin makakuha ng normal na trabaho. Sa unang araw niya ng paghahanap ng trabaho, nakasalubong niya ang isang kaina-hinalang manghuhula na walang iba kundi si Santong. Dahil hindi siya naniwala sa mga sinasabi nito, bigla siyang nabangga ng isang Materey na food delivery rider na siningil pa siya ng pera at sinabing magpasalamat siya na hindi siya truck driver. Buong araw siyang tinanggihan ng iba't ibang employer. Kinagabihan, habang iniisip niyang baka kailangan na niyang gumawa ng OnlyFans para kumita, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa isang urgent na job interview. Agad siyang nagpunta sa address na nakasaad sa mensahe at narating niya ang isang lugar na tinatawag na Demon Street. Kahit mukhang napakadilim at nakakatakot ang eskinita, pumasok pa rin siya ng walang pagdadalawang isip, hindi niya napapansin na tumawid na pala siya sa isang invisible force field. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, saka lang niya napagtanto na may mali. Hindi pala ito job interview at tila napunta siya sa isang mapanganib na lugar kung saan maaari siyang patayin o ipagbili sa dark web o kaya'y kidnapin at dalhin kung saan. Natarante siya at sinubukang tumakas pero tila wala siyang sense of direction at paulit-ulit siyang naliligaw kahit tuwid ang daan.
Habang tinitingnan niya ang kanyang smartphone, bigla siyang nabangga sa isang multo. Akala niya noong una ay props lang ito mula sa isang pelikula, pero bigla siyang inatake nito. Habang paatras siyang gumagapang, napansin niyang marami pang multo ang papalapit. Doon niya napagtanto na nasa matinding peligro siya, kaya nagsimula siyang tumakbo nang hindi alam na may isang taong nakapansin na sa kanya at sa mga multong humahabol. Nadapa ng mga multo si Shia at dahan-dahan silang lumapit para umatake, pero biglang may mga kutsilyong tumago sa kanilang mga ulo at isa-isa silang bumagsak sa lupa. Napatingala si Shia at nakita ang isang lalaki na may hawak na malaking sandata habang nakatayo ang kapatid nito sa tabi at naglalaro ng mga kutsilyo. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Yan, na ngayon ay ganap ng lumaki, habang ang kapatid niyang si Liang ay halos hindi nagbago. Bumaba si Yan sa kalsada at paglapag niya ay lumikha siya ng isang napakalaking haligi ng apoy. Pagkatapos ay mabilis niyang pinabagsak ang mga zombie sa isang magulong laban. Samantala, lumapit si Liang kay Shia at tinanong kung bakit siya naroon dahil ang Demon Street ay isang lugar kung saan hindi pinapayagan ng mga ordinaryong tao. Ipinaliwanag din niya na ang kapatid niya ang guardian leader ng lugar na iyon at kasalukuyang hinahabol ang mga multo gamit ang kanyang kapangyarihan sa apoy. Nang marinig ni Shia ang boses ni Liang, bigla niya itong nakilala bilang ang delivery rider na nakasalubong niya kaninang umaga. Nakilala rin siya ni Liang at agad silang nagsimulang magtalo. Sinabi niya na kailangan niyang bayaran ang pagpapagawa ng kanyang motor at kung wala siyang pera ay kailangan niyang humanap ng paraan para makabayad. Tinawag naman siya ni Shia na Maniakis at tuloy-tuloy siyang pinagmumura. Habang nag-aaway sila, biglang dumating ang pinuno ng mga multo. Napansin ito niya at agad siyang lumapit upang harapin ito. Nagulat siya nang malaman na ang kalaban ay isang high-level ghost na marunong magsalita. Sinabi ng multo na narito ang kanyang hukbo para sakupin ang Demon Street. Tumawa lang si Yan at sinabi na mas nakakatawa pa ang ibang biro kaysa sa sinasabi nito. Ipinahayag niya na sa lahat ng Hell Street, ang Demon Street ang pinakamapanganib at siya ang leader nito. Hindi niya hahayaan na basta na lang may multong dumating at kunin ang teritoryo niya. Nag-iipon ng spiritual energy ang Ghost Boss para umatake, pero nauna na si Yan. Malakas niyang inatake ang multo gamit ang kanyang sandata. Naipagtulak siya ng Ghost Boss palayo at sumugod muli, pero mabilis na nakaiwas si Yan at pumwesto sa likod nito bago ito paliparin papunta sa isang bahay. Hindi pa rin sumusuko ang Ghost Boss at muling sumugod habang sunod-sunod ang kanyang mga atake. Ngunit mas mabilis si Yan at muli siyang pamwesto sa likod ng kalaban para sipin ito palayo. Patuloy silang nagbanggaan at tila magkapantay ang kanilang lakas. Biglang nakahanap ng pagkakataon ng Ghost Boss at napabagsak si Yan. Sumugod ito para tapusin na ang laban, pero hinampes ni Yan ang kanyang sandata sa lupa at lumikha ng isang bilog na apoy na hamarang sa atake ng kalaban at sinira ang sandata nito. Agad na pumwesto si Yan sa likod nito at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok sa malapitan. Akala ng lahat ay tapos na ang laban, pero biglang lumitaw mula sa apoy ang isang napakalaking ahas na umatake kay Yan at itinulak siya paitaas sa himpapawid. Iyon pala ang ultimate attack ng Ghost Boss, ginamit nito ang sarili niyang braso para maging isang higanteng ahas. Bigla nitong nakuha ang lamang sa laban at patuloy niyang tinutulak si Yan paatros. Ngunit hinawakan niya ng ahas at inikat ito bago ihampas ang Ghost Boss sa isang gusali. Dahil sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon ang ahas na umatake mula sa ibaba habang inaatake naman siya ng Ghost Boss mula sa itaas. Muling sumugod ang Ghost Boss, sinipa si Yan, hinampas gamit ang ahas, at pagkatapos ay kinaladkad siya sa tatlong palapag ng konkretong gusali. Akala ng Ghost Boss ay nanalo na siya at ipinahayag na siya na ang bagong boss ng lugar. Inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang babae at ang lalaki. Naisip ni Shia na wala na silang pag-asa. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Yan habang unti-unti itong tumatayo mula sa mga guho, parang isang mandirigmang hindi basta sumusuko. Biglang tumayo si Yan at sinabihan ng boss na ang mga pinuno ng Ghost World ay pumipili ng mga tao bilang guardians ng Hell Streets dahil may kakayahan silang makipagkontrata sa mga guardian spirits. Sa tulong ng mga ito, halos nagiging hindi matatalo ang isang guardian. Ipinahayag niya na ayaw sana niyang gamitin ang kapangyarihang iyon, pero wala na siyang ibang pagpipilian ngayon kundi pakawalan ng sarili niyang guardian spirit. Agad niyang sinaman ng kanyang espiritu, si Suo, isang napakalaking nagliliyab na kabalyero na may hawak na dambuhalang lollipop bilang sandata. Iniutos niyan kay Suo na tapusin ang multo at agad itong dinurog ng mabigat nitong mace. Napakalakas ng impact ng atake, nawasak ang kalsada, natamba ang lahat ng multong madaanan nito, at nagkaroon pa ng parang lava pit sa ilalim. Ang mga natitirang multo ay labis na natakot at nang ideklara niya na ang kalyeng ito ay kanyang teritoryo, isa-isa silang lumuhad sa harap niya. Nawala naman ng malay si Sia matapos makita ang lahat ng iyon.
Sa kanyang panaginip, may nakita siyang isang pares ng mata na napapalibutan ng mga kadena na tila nakatingin sa kanya. Bigla siyang nagising na pawis at napansin niyang nasa Hell Street pa rin siya. Natarante siya at tinanong kung ibig bang sabihin ay patay na siya, pero sinabi niya na hindi pa. Ipinaliwanag niya na bawat Hell Street ay may spiritual barrier na hindi maaaring pasukin ng mga ordinaryong tao. Kapag may pumasok, may buong karapatan ng leader ng kalyeng iyon na gamitin ang kanyang psychic powers para sirain ang utak ng tao at gawing parang gulay. Pinaganya niya ng kanyang psychic powers at dahan-daang lumapit kay Sia na may nakakatakot na aura habang sinasabing magiging mahinahon siya. Labis na natakot si Sia at nagmakaawang tumigil siya. Biglang sinabi niya na may isang sitwasyon kung saan pwedeng makapasok ang tao sa Hell Street kung sila ay spirit hosts na kayang makipag-ugnayan sa guardian spirits. Dahil wala siyang nararamdamang spiritual energy mula kay Sia, handa na sana siyang iprito ang utak nito. Pero bago pa niya magawa iyon, ibinato ni Sia ang kanyang bag sa kanya. Galit na itinapon niyan at nagkalat ang mga dokumento sa sahig. Isa sa mga iyon ay isang kakaibang itim na card na napunta sa mesa ni Lin. Binasa niya ito at ipinakita kay Yan. Nagulat siya nang makita ang pangalang Santang. Naalala ni Lin na si Santang ang kaina-hinalang manghuhula na nakilala niya kanina. Dahil dito, naging mas suspisyoso si Yan at pinapaliwanag niya kay Sia kung paano siya eksaktong napunta roon. Ipinakita ni Sia ang mensaheng natanggap niya tungkol sa isang job interview. Doon nila naunawaan na isa itong psychic message na ipinadala ni Santang, at ibig sabihin nito ay may kaunting spiritual power si Sia. May matagal ng alitan si Yan kay Santang, at nang makita niyang isa na namang biktima ng kalokohan nito si Sia, nagpasya siyang kawan siya at ihatid pa uwi. Dinala niya ito sa labas at pinasakay sa motor niya. Sinabi niya kay Sia na kumapit ng mahigpit habang umaandar sila. Habang naglalakbay, napansin ni Sia na ang Hell Street ay hindi lang pala isang kalsada kundi isang buong lungsod. Ipinaliwanag niya na noong una ay isang kalsada lang ito, pero habang dami ang populasyon ng mga tao ay dami rin ang mga espiritu. Dagdag pa niya, tungkulin ng mga pinuno ng Ghost World na gabayan ang mga espiritu papunta sa kabilang buhay, ngunit dahil sa napakaraming kaluluwa, napakatagal ng paghihintay kaya maraming espiritu ang nawawala ng pag-asa at nagiging masasama tulad ng mga multong nakalaban nila kagabi. Kaya tungkulin ng mga leader tulad niya na pigilan ng masasamang espiritu sa pag-atake sa mga normal na espiritu at sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay nagkwento pa si Yan tungkol sa multiverse theory at kung paanong may bilyon-bilyong Hell Streets at kasing dami ring mga leader na nagbabantay sa mga espiritu roon. Tinanong ni Sia si Yan tungkol sa napakalaking espiritong sinama niya kagabi, kaya para ipakita ito sa kanya ay muli niyang tinawag ang kanyang guardian spirit. Lumitaw si Suo na nakasakay sa isang napakalaking naglalagablab na kabayo, parang Ghost Rider mula sa ibang universo. Sinabi niya na tanging ang mga taong may malalakas na guardian spirit lamang ang maaaring maging mga leader ng Hell Streets. Kapag leader ka, may prioridad kang makapasok sa Afterworld, samantalang ang mga ordinaryong espiritu ay kailangang pumila ng napakahaba, mas mahaba pa raw kaysa sa pila tuwing may bagong release ng iPhone. Bigla niyang pinahinto ang motor dahil napansin niyang maraming multo ang naglilibot sa paligid. Ipinaliwanag niyan kay Sia na ang Hell Street ay nakasentro sa HD na siyang bahay niya, at habang papalayo sila roon ay mas mataas ang tsansang makatagpo ng mga multo. Sinabihan niya si Sia na kumapit ng mahigpit habang pinatakbo niya ang motor diretso sa kumpol ng mga multo na tinatamaan at tumitilapon sa kaliwat kanan. Sumunod naman si Suo sa likuran nila at tinapos ang mga multong natamba ng kanyang amo. Biglang kumaliwa si Yan at pumasok sa isang eskinita na halos kasing kipot lang ng isang karaniwang banyo sa New York. Halos sumayad na ang motor habang dumaraan sa makitid na daan bago ito tumalon sa ere at bumagsak sa isang hagdanan. Habang pababa sa hagdan, tila lalo pang binilisan ni Yan ang takbo at diretsyong itinakbo ang motor papunta sa pader sa harap nila. Natakot si Sia at inisip na doon na sila mababangga, pero parang sa Harry Potter lang ang nangyari, dumaan ang motor sa pader at nakapasok sila sa human realm. Pagkatapos ay inihatid ni Yan si Sia sa bahay nito. Hindi siya kontento sa simpleng pasasalamat dahil mahilig siyang kumita, kaya napilitan si Sia na bayaran siya. Tinanong niya kung ang taong nagngangalang Santang na nagpadala sa kanya sa Hell Street ay isa ring leader. Sumagot siya na hindi. Ayon sa kanya, si Santang ay isang taong ipinadala sa human realm ng mga pinuno ng Ghost World upang maghanap ng mga tao na maaaring maging high-level spirit hosts. Hindi naniniwala si Sia na espesyal siya, pero may isinulat si Yan sa kanyang palad at ipinakita iyon sa kanya. Nabasa ni Sia ang kumikislap ng mga letra, pero hindi iyon makita ng mga dumaraang estudyante. Ipinaliwanag niya na ginamitan niya iyon ng psychic power, at tanging mga high-level spirit hosts lamang ang nakakakita ng ganoong mensahe.
Naniniwala siya na may isang high-level guardian spirit na natutulog sa loob ni Sia kahit hindi pa niya ito namamalayan. Ayon kay Yan, maaaring magpakita ang espiritong iyon sa pamamagitan ng kakaibang mga panaginip habang tumatagal. Pagkatapos nito, sinabi ni Yan kay Sia na huwag na siyang babalik sa Demon Street dahil ayaw na niyang magkaroon ng kinalaman sa kanya o kay Santang. Wala siyang pakialam kahit ipinadala pa si Santang ng mismong mga pinuno ng Ghost World. Ang alam lang niya ay ang Demon Street ay kanyang teritoryo. Nang marinig yun, napatulala na lamang si Sia habang pinapanood siya na papalayo sa gabi. Sa bahay, hindi mapigilan ni Sia na isipin ang sinabi niya na may high-level guardian spirit siya, pero maaaring hindi niya ito kailanman makita. Dahil doon, sinubukan niyang maghanap sa internet ng 101 Ways to Awaken Your Guardian Spirit, pero puro walang kinalamang ads at kaina-hinalang websites lang ang lumabas. Sa kabila nito, nagpa siya pa rin siyang subukan. Tumayo siya sa harap ng salamin at nagsimulang umarte na parang isang magical girl habang tinatawag ang kanyang guardian spirit, pero syempre walang nangyari. Sinubukan niya ang kung ano-anong paraan mula sa mga catchphrase ng Power Rangers hanggang sa Expecto Patronum, pero wala pa ring resulta. Sa huli ay bumagsak siya sa kama, nalulungkot at iniisip na isa siyang taluna na walang magawang tama. Habang nakahiga, napunta ang isip niya kay Yan at doon siya nagkaroon ng ideya. Napagtanto niyang maaaring siya nang magturo sa kanya kung paano tawagin ang kanyang guardian spirit. Kaya kinabukasan ng gabi, parang isang impulsive na tao, muli siyang pumunta sa Demon Street. Sa kabutihang palad, tila bumalik sandali ang kanyang katinoan at naalala niyang maaaring tambangan siya ng mga multo. Dahil doon, nagpasya siyang huwag nang pumasok. Naisip niya na marahil hindi para sa kanya ang buhay ng pakikipagsapalaran at mas mabuting maging isang ordinaryong tao na mabubuhay at mamamatay ng walang iniiwang bakas sa mundo. Kinabukasan, pumunta muli si Sia sa isang job fair at sa wakas ay natanggap siya sa isang trabaho matapos niyang pasayahin ang medyo gwapong recruiter sa ilalim ng mesa. Pagsapit ng gabi, ipinagdiwang niya ang pagkakaroon ng kanyang unang trabaho at itinapon ang mga kopya ng kanyang resume. Habang naglilinis, nakita niya ang pamphlet ni Santang sa mga papel at naisip niyang hindi na niya iyon kailangan, kaya itinapon niya ito sa bintana. Ngunit napunta ang pamphlet sa isang robot na parang diretso sa Terminator movie series. Naramdaman ng robot ang kakaibang spiritual energy mula rito. Instant nito ang paligid at natukoy na nanggaling iyon sa bintana ni Sia, kaya nagpa siya itong puntahan siya sa kanyang silid. Samantala, si Sia ay nakahiga na at gumagawa ng kung ano-anong imahinasyong eksena sa isip bago matulog, tulad ng ginagawa ng marami sa atin. Bigla niyang napansin ang robot sa loob ng kanyang kwarto at agad siyang nataranta. Walang babala, hinawakan ng robot ang kanyang leeg at idinikit siya sa pader. Habang sinasakal siya, iniskan siya ng robot at may natuklasang kakaiba tungkol sa kanya. Handa na sana siyang patayin ng robot nang may biglang humawak sa ulo nito at dinurog iyon na parang itlog. Bumagsak si Sia sa sahig at nakita niyang ang nagligtas sa kanya ay si Santang, ang kaina-hinalang manghuhula. Sinabi niya kay Sia na ang robot na iyon ay ipinadala ng isang grupong tinatawag na The Crown na gustong nakawin ang guardian spirit niya. Hindi agad naniwala si Sia, pero wala ng oras para sa mga tanong dahil nagsimula nang pumasok sa kwarto ang maraming robot. Itinapon ni Santang ang kanyang balabal habang naghahanda siyang lumaban at sinabihan si Sia na tumakbo agad papuntang Demon Street. Agad namang tumakbo si Sia habang nilalabanan ni Santang ang mga robot. Sinubukan niyang sumakay sa elevator pero may mga robot na rin doon at tinamad siyang bumaba ng hagdan hanggang ground floor kaya pataas na lang siya tumakbo hanggang makarating sa rooftop. Binericade niya ang sarili roon pero umakyat ang mga robot mula sa labas na parang may kakayahan silang gumapang sa pader. Pinalibutan nila siya. Biglang bumukas ang pinto ng rooftop at may isa pang robot na lumabas pero mabilis itong pinabagsak ni Santang at saka hinarap ang iba pang robot para protektahan si Sia, ngunit napakarami nila at kalaunan ay napilit silang umatras hanggang sa gilid ng bubong. Tinanong ni Sia kung ano ang gagawin nila ngayon at bigla na lamang siyang itinulak ni Santang pababa mula sa bubong, umaasang hindi siya dadalhin ng gravity diretso sa kabilang mundo. Sa kabutihang palad, bumagsak siya sa elevator ng mga tagalinis ng bintana. Pinutol ni Santang ang mga lubid nito upang mabilis siyang bumaba at dahil hinawakan niya ang lubid habang pinuputol, hindi namatay si Sia sa pagbagsak. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Santang na tumakbo papuntang Demon Street dahil doon siya magiging ligtas. Isang tingin pa sa mga robot na gumagapang papunta sa kanya at agad nang tumakbo si Sia habang sinusumpa ang kanyang guardian spirit dahil sa gulong kinasangkutan niya. Hindi niya napansin ang paparating na truck na muntik nang sumagasa sa kanya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay siya ang unang babaeng nagawang makaligtas sa tila, hindi matatalong, truck. Nanginginig si Sia sa lupa nang maabyutan siya ni Santang.
Sinabi niya rito na marahil ay ang kanyang guardian spirit ang nagprotekta sa kanya mula sa truck. Hindi nagtagal ay narating nila ang bahay ni Yan sa gitna ng Demon Street. Sinabi ni Santang kay Sia na ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya ngayon. Sinalubong siya ni Lin sa loob at pinuri siya ni Sia dahil mas magalang siya kumpara sa kanyang kapatid na si Yan. Eksaktong dumating si Yan at hindi siya natuwa na naririnig niyang pinag-uusapan siya habang umiinom sila ng tsaa sa loob ng sarili niyang bahay. Tinanong niya kung bakit naroon si Sia gayong malinaw niyang sinabi na huwag na siyang bumalik. Itinuro naman ni Sia si Santang na siyang nagdala sa kanya roon. Pagkatapos nito, ipinakita ni Lin kay Sia ang mga name tag ng lahat ng miyembro ng kanilang pamilya na nakatali sa sagradong puno sa harap ng kanilang bahay, habang hinihiling naman ni Santang kay Yan na sanayin ang dalaga. Tumanggi si Yan at sinabing hindi siya nagpapatakbo ng paaralan. Kung kailangan ng pagsasanay ng babae, maaari raw itong pumunta sa Death Islands. Pero ipinaalala ni Santang na pareho ang patakaran ng Death Islands sa Esper's Islands, at medyo matanda na si Sia para ipadala roon. Ang tanging narinig ni Sia sa buong usapan ay ang bahagi tungkol sa pagiging matanda, kaya agad siyang nagalit kay Yan dahil sa pagbanggit sa edad niya, tulad ng karaniwang reaksyon ng isang babae. Ipinahayag pa niya na kinikilala niyang bata pa siya at kaya niyang gawin ang lahat ng kayang gawin ng ibang bata. Pinatigil ni Santang ang kanilang pagtatalo at sinabi kay Yan na kahit ayaw niyang sanayin si Sia, nais niyang manatili muna ito sa kanyang bahay dahil hinahabol siya ng The Crown. Idinagdag pa niya na ang pagdami ng masasamang espiritu na lalong lumalakas ay dahil din sa The Crown. Ayon kay Santang, magdudulot ito ng malaking problema sa Ghost World at sa mga pinuno nito, kaya bilang isang leader ay dapat tumulong si Yan. Ngunit tumanggi siya na gawin ang higit pa sa minimum na kailangan para mapanatili ang kanyang posisyon. Hindi naman daw niya tinanggap ang tungkulin para sa kapakanan ng Ghost World. Ang gusto lang niya ay panatilihing ligtas ang Demon Street dahil iyon ang kanyang tahanan at hindi siya magsisikap ng higit pa para lamang mapanatili ang trabaho. Tumanggi rin siya na maging parang tagapag-alaga ni Sia, kaya nagalit si Sia at sinabi na isa siyang malakas at independenteng babae na kayang gawin ang lahat ng gawaing bahay mag-isa. Ngunit nahulog siya sa pinakamatandang trick sa libro. Sinabi niya na kung gusto niyang manatili roon, kailangan niyang magtrabaho bilang isang kasambahay na walang bayad. Pinagsuot pa niya si Sia ng maid uniform at pinagsilbi sila ng kanyang kapatid. Ginawa ni Sia ang lahat ng ipinapagawa sa kanya at tumutunog pa ng kampana si Yan tuwing may kailangan siya. Gusto pa nga niya na si Sia na rin ang gumawa ng kanyang trabaho sa paghahatid ng pagkain para makahiga na lang siya buong araw, pero hindi pumayag si Sia, kahit si Lin ay sinabihan siya na mapanganib na palabasin ang babae sa human world dahil hinahanap siya ng The Crown. Kaya umatras si Yan sa ideyang iyon, pero tinawag pa rin niyang pabigat si Sia, nagalit si Sia nang marinig iyon at hinubad ang kanyang maid uniform habang sinasabing babayaran na lang niya si Yan kung pera ang gusto nito. Naging sikim si Yan at nagpa siya na maningil ng mataas na renta, ngunit lumabas na wala siyang ideya sa totoong rente sa lungsod kaya humingi lang siya ng mga $100 kada buwan. Nagulat si Sia at nagbigay pa nga ng $200. Pagkatanggap ng pera, biglang nagbago ang pakikitungo ni Yan at siya na ang nagsimulang maglingkod. Nagpalit ang sitwasyon at si Sia na ngayon ang tumutunog ng kampana para utusan siya. Pagsapit ng pagtatapos ng unang araw, pagod na pagod si Yan habang nakahiga, at tinatawanan siya ni Lin dahil ibinente niya ang sarili niyang pagod kapalit ng $200 lamang. Pagkatapos ay tinanong ni Lin kung bakit hinahabol ng The Crown ang babae, kaya ipinatawag nila si Santang para magpaliwanag. Sinabi ni Santang na dahil iyon sa napakalakas na guardian spirit ni Sia at sa elixir of revival na hawak nito. Ang elixir na iyon ay kayang magbalik buhay ng mga patay. Sinabi pa ni Santang kay Yan na kung matutulungan niyang matawag ni Sia ang kanyang guardian spirit at maging kakampi niya ito, maaaring bigyan siya ng ilang patak ng elixir na maaaring magbalik sa mga taong nais niyang mabuhay muli. Hindi lubusang nagtitiwala si Yan kay Santang pero naisip niyang sulit subukan ang pagkakataong iyon. Kinabukasan, tinunag ni Sia ang kampana agad pagkagising niya, umaasang papasok si Yan para bigyan siya ng masahe, pero hindi ito dumating. Lumabas siya at nakita si Yan na nakatitig sa puno. Tinanong niya kung naririnig ba nito ang kampana, pero sa halip ay binato siya niya ng isang bungkus ng maruruming basahan at sinabing magsisimula na ang kanyang pagsasanay. Agad niya itong dinala sa ilalim ng tulay kung saan siya dating nakatira. Sinabi ni Yan kay Sia na pigilin ang hininga sa ilalim ng tubig hanggat kaya niya, pero ilang segundo pa lang ay umahan na siya habang hingal na hingal. Sinubukan ni Sia na gamitin ang woman card at sinabi na hindi kayang pigilin ng mga babae ang kanilang hininga ng matagal. Sinagot naman siya niya na sapat na ang ilang paghahanap sa internet para patunayang mali siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sia na tigilan ang pagiging mahina kung gusto niyang masama ng kanyang guardian spirit.
Ang susunod na bahagi ng training ay ang pagbuhat ng mabigat na turtle shell sa likod habang umaakyat sa burol. Pagkatapos nito, tinuruan siya niya na kagatin ang sarili niyang hinlalaki tulad ng ginagawa sa maraming anime kapag may isusuman. Sumunod ay pinagswing siya ng espada na parang mula sa Black Clover, at pagkatapos ay pinagsanay pa na parang si Roronoa Zoro. Kalaunan ay tinuruan din siya niyan kung paano basagin ang kahoy gamit ang headbutt, pero ang tanging nabasag niya ay ang sarili niyang ilong. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod si Sia, sinabi naman ni Lin na tama ang paraan ng pagsasanay dahil ganoon daw ang nakasulat sa mga banal na aklat. Naging interesado si Sia na maghanap ng seryosong mga manual sa Kung Fu, pero lalo siyang nagalit nang makita niyang ginamit lang niyan ang mga manga ng One Piece at Dragon Ball bilang reference sa kanyang training. Agad niyang tinawagan si Santang para magreklamo at sinabing tinuturuan siya niyan base lamang sa mga comics na nababasa nito. Inireklamo niya na malaking problema na hindi siya tinuturuan ng maayos, pero kinampihan ni Santang siyan at sinabing nasa kanya ang desisyon kung paano siya magtuturo. Nang marinig yun, sinabi ni Sia na hindi na siya maaaring manatili sa lugar na iyon at hiniling kay Santang na isama na lang siya. Tumanggi si Santang at ipinaliwanag na nasa isang mapanganib siyang misyon para hanapin ang isang kriminal na tumatakas at namataan umano sa malapit. Naging interesado si Yan sa kaso, at nang sabihin ni Santang na ang pangalan ng kriminal ay Longga, agad na nagbago ang reaksyon nilang magkapatid dahil siya ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Santang na kumalma sila dahil malamang ay maling balita lamang iyon at kahit maghanap pa sila ay hindi nila mahahanap ang tunay na Longga. Pagkatapos ay umalis siya. Naiinis si Sia dahil pakiramdam niya ay wala siyang natulungan. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ni Yan, lalo na nang sabihin itong makakamit ang lahat kung maniniwala ka sa iyong layunin. Sinabi pa niya na hindi na niya papansinin ang mga tantrum ni Sia at ang taong hindi naniniwala sa sarili ay hindi rin makapaniwala sa iba. Wala raw siyang balak tulungan ng isang taong walang pag-asa. Nabigla si Sia dahil matagal na ring walang nagsabi sa kanya ng ganoong katapat na katotohanan. Kinagabihan, siyan pa rin ang laman ng isip niya. Bigla niyang narinig ang isang malakas na pagsabog sa malayo. Sumilip siya sa bintana at nakita ang usok na umaangat mula sa isang bahagi ng lungsod, kaya lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Lin na may pag-atake ng masasamang espiritu at hiniling niyang sumama si Sia para makita kung paano nila ito hinaharap dahil bahagi rin iyon ng kanyang training. Ngunit sinabi niya na hindi na kailangang magsama ng pabigat na tulad niya. Sumakay siya sa motor kasama si Lin at umalis. Nagalit si Sia kaya nagpasya siyang sundan sila kahit na para lang sa inis. Samantala, nakarating sina Yan at Lin sa pinangyarihan ng insidente kung saan may isang higanteng multong may balot na benda. Tumalon si Yan pababa at agad na sinoman ng kanyang guardian spirit na si Suo. Magkasama nilang tinapos ang mga multo isa-isa. Pagkatapos ay tumalon si Yan ng mataas sa himpapawid at naglunsad ng napakalakas na atake sa mga multo. Nang mawala ang apoy, may isang multong nagtangkang umatake sa kanya pero mabilis itong pinatay ni Lin gamit ang kanyang patalim. Sumama siya sa kanyang kapatid at sinabi na patuloy na tumataas ang antas at dami ng mga multong umaatake sa kanila. Tulad ng sinabi ni Santang, may kinalaman ito sa The Crown. Sa tingin ni Lin ay nagsasagawa sila ng eksperimento upang subukan kung gaano kalakas ang depensa ng Demon Street. Sinisipan niya si Sia habang patuloy na nakikipaglaban sa susunod na alon ng mga multo. Maya-maya ay dumating din si Sia at nakita niyang nakikipaglaban si Yan. Lumapit si Lin sa kanya at sinabi na hindi naman palaging ganoon kalakas ang kanyang kapatid at dati ay wala rin itong malakas na guardian spirit na si Suo. Biglang may multong sumulpot sa likod nila pero agad itong pinabagsak ni Lin sa isang suntok. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sia na ang laki ng katawan ay walang kinalaman sa tunay na lakas. Pinulot niya ang espada ng multong kakabagsak lang niya at hinarap ang mga multong nakapaligid sa kanila upang ipakita kay Sia na ang tunay na lakas ay nagmumula sa paniniwala sa sarili. Nakabagsak siya ng ilang multo gamit ang espada bago niya ito itinapon at ginamit naman ang kanyang mga sipa. Hindi nakasabay ang mga multo sa bilis niya at madali niya silang natalo. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit kay Sia na hindi namamalayang may mga multong papalapit sa kanya at muli siyang iniligtas. Sinabihan niya si Sia na kung maniniwala siya sa sarili at magsisikap ng husto, maaari rin siyang lumakas kahit pa comics lang ang sinusundan niyang paraan ng pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali, natapos niya ang lahat ng natitirang multo at nagpasya silang umuwi na. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Sia ang kanyang training ng buong puso. Ngayon ay kaya na niyang pigilin ang hininga ng mahigit 3 minuto. Natuwa si Yan sa kanyang progreso at sinabi na handa na siyang subukang tawagin ang kanyang guardian spirit. Nang maglaon, habang nagme-meditate si Sia sa ilalim ng malaking puno, muli niyang nasalayan ang kanyang nakasil na guardian spirit.
Habang sinusubukan niya itong lapitan, bigla siyang natakot at naputol ang kanyang meditasyon. Nandoon si Lin upang tulungan siya at tinanong kung kumusta ang pakikipagkita niya sa kanyang guardian spirit. Sinabi ni Sia na tila masungit ang espiritu. Nagtaka si Lin dahil kadalasan ay nagpapakita lamang ang guardian spirits kapag nasa panganib ang kanilang master. Agad na naalala ni Sia ang insidenteng muntik na siyang mabangga ng truck at kung paano siya naligtas noon. Naisip niya na baka may nagawa siyang ikinagalit ng espiritu kaya ganoon ang naging reaksyon nito at nagpasya siyang tanungin si Yan tungkol dito mamaya. Napansin din niya na madalas wala si Yan sa bahay kamakailan. Ipinaliwanag ni Lin na hinahanap nito ang kriminal na si Longda. Samantala, naglalakbay si Yan sa iba't ibang bahagi ng lungsod at kinakausap ang ibang leader upang malaman kung may balita sila tungkol kay Longda. Isa sa mga leader na maayos ang relasyon sa kanya ay nagsabing wala siyang narinig tungkol sa kriminal, ngunit pinayuhan siya na huwag nang makialam dahil nasa jurisdiction iyon ng Ghost World. Ngunit hindi siya ng tipong sumusunod sa mga patakaran o autoridad, kaya ipinagpatuloy pa rin niya ang paghahanap kay Longda. Tinanong niya maging ang mga ordinaryong tao kung may nakita silang ganoong tao. Habang nagtatanong siya sa isang empleyado sa gasolinahan, may isang miyembro ng The Crown na nagmamasid sa kanya gamit ang isang robot. Inisip ng lalaki na ito na ang tamang pagkakataon upang kumilos laban kay Sia dahil wala ang kanyang tagapagtanggol. Ngunit biglang may truck na dumaan sa harap ng robot at sa sandaling iyon ay nawala si Yan sa paningin nito. Lumitaw siya sa likod ng robot dahil matagal na pala niyang napansin na sinusundan siya nito. Agad niyang tinanggal ang ulo ng robot. Pagkatapos ay napansin niyang naroon din pala si Santang na nagmamasid sa malapit. Tinanong niya si Santang kung bakit siya sinusundan sa halip na hanapin si Longda. Sumagot si Santang na ginagawa na niya ng trabaho para sa kanya. Si Longda ang pumatay sa mga magulang niyan at iniwan siyang mag-isa, kaya ngayon ay naghahangad siya ng paghihiganti. Sinabi ni Santang na mahigit isang dekada nang walang nakakaalam kung nasaan si Longda, at bukod pa roon ay wala ring matibay na ebidensya na siya nga ang pumatay sa mga magulang niyan. Dahil dito, sinabi ni Santang kay Yan na mas mabuting itoon na lang niya ang pansin sa pagprotekta kay Sia mula sa The Crown dahil tila desperado na ang organisasyon na makuha siya. Naniniwala si Santang na maaaring makahanap sila ng paraan para makapasok sa Hell Street kahit walang spiritual powers. Upang malaman kung ano ang plano nila, nagpasya siyang i-hack ang sistema ng robot. Nakakonekta siya sa isang opisyal mula sa The Crown na tila maraming alam tungkol sa kung paano gumagana ang Hell Street. Sinabi ni Santang sa kanya na hindi makalalaki ang pagtatago ng pangalan sa isang laban, ngunit tinawanan lang siya ng kontrabida at sinabing tapos na ang laban. Sinabi pa niya kay Yan na hindi ligtas si Sia kahit sa loob ng Demon Street dahil kahit hindi siya makapasok doon, maaari naman siyang umupa ng ibang taong kayang pumasok. Samantala, patuloy pa ring sinusubukan ni Sia na mag-meditate kahit gabi na. Tinanong siya ni Lin kung hindi ba siya makatulog dahil nag-aalala siya kay Yan pero hindi niya iyon inamin. Sa halip ay sinabi niyang nag-aalala siya para sa sarili niyang kaligtasan. Sa tingin niya ay alam na ng The Crown na doon siya nagtatago at maaaring umatake habang wala si Yan. Kahit pinapakalma siya ni Lin, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Naisip din niya na baka konektado ang problema niya sa kanyang guardian spirit sa The Crown at sa kriminal na si Longda. Nais sana ni Lin na hayaan siyang magluto, ngunit bigla niyang naramdaman na may paparating sa kanila. Napaupo si Sia sa gulat habang tumayo si Lin sa harap niya upang harapin ang isang higanteng spider demon. Sinabi niya kay Sia na tumakbo pabalik sa bahay at hayaan ang isang lalaki na gawin ang tungkulin ng pagprotekta, pero sinubukan pa rin ni Sia na magreklamo. Ngunit isang atake lang ni Lin ang naghiwa sa malaking bato sa likod niya sa dalawa, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Inatake ng spider demon si Lin, ngunit tumalon lamang siya upang makaiwas at saka inihagis ang kanyang mga kutsilyong may kidlat na enerhiya. Tumama ang mga ito sa demonyo at nagpakawalan ng malakas na electric current, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang malubhang mapinsala ang halimaw. Pagkatapos ay naglabas ang gagamba ng sapot papunta kay Lin. Naiwasan niya ito ngunit napansin niyang mas matalim pa ito kaysa espada dahil hiniwan nito ang pader sa likod niya. Habang sandaling na-distract si Lin dahil kay Sia, muling nagpakawalan ng sapot ang gagamba. Sa pagkakataong ito ay sinalubong niya ito ng direkta. Sumugod siya at pinunit ang sapot gamit ang kanyang lightning knife bago niya inatake ang halimaw, ngunit tinamaan siya at napalipad papunta sa storeroom. Sinubukan ni Sia na tulungan siya, ngunit siya naman ang nabitag sa sapot. Samantala, ang opisyal ng The Crown na nanunood sa pamamagitan ng robot ay tumatawa, iniisip na tiyak na ang kanilang tagumpay. Sinabi niyan sa kanya na masyado pang maaga para magdiwang dahil sa mga desperadong sitwasyon lumalabas ang tunay na kapangyarihan ng tao.
Tinawanan lang siya ng lalaki habang tinatakpan ng gagamba si Sia ng makapal na sapot at tinatali ang kanyang bibig upang hindi siya makatawag ng kanyang guardian spirit. Sinabi niya na wala naman talaga siyang inaasahan mula sa babae dahil ang potensyal na tinutukoy niya ay ang sarili niyang kapatid. Biglang ginawa ni Lin ang pamilyar na galaw para tawagin ang guardian spirit at lumitaw ang isang steampunk knight na nagngangalang Tang Liao. Agad itong sumugod sa spider demon at sa isang hiwa pa lamang ay naputol na ang isa nitong braso. Sinundan pa yon ng isang malakas na suntok mula sa espiritu. Napagtanto ng spider demon na hindi nito matatalo si Lin sa ganoong paraan kaya pinakawalan nito ang mga itlog na nasa likod nito upang tumulong sa laban. Sinabi ni Lin na hindi iyon sapat para talunin siya. Inutusan niya ang kanyang guardian spirit na si Tang Liao na agad naglabas ng isang portable missile launcher. Lumipad sa himpapawid ang espiritu kasama ang kanyang master at pinakawalan ang mga missile na nagtagpo sa ere at bumuo ng isang spiritual circuit. Ipinahayag ni Lin na tatapusin na niya ang laban gamit ang kanyang pinakamalakas na galaw at pagkatapos ay pinakawalan ang sunod-sunod na kidlat na umatake sa spider demon at sa mga anak nitong nagkalat sa ibaba. Ang ulan ng kidlat ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at ang bakuran ay nagmukhang parang mga sirang kalsada sa lugar ko. Dahil dito, natigilan si Xia. Buong akala niya kasi sa lahat ng panahong iyon ay wala talagang spirit host si Liang pero bigla na lang itong nakapag-summon ng guardian spirit na parang lumitaw mula sa wala. Hindi nagtagal, lumabas din ang katotohanan. Lumuhad ang espiritu at kinuha ni Liang ang battery nito. Ipinaliwanag niya kay Xia na hindi iyon tunay na espiritu, isa lang itong mekanikal na mecha na pinapagana ng spiritual rune, parang mga robot sa Terminator na humahabol sa kanya. Lalong nadismaya si Xia. Isipin mo nga naman, isang batang walang guardian spirit ang mas malakas pa kaysa sa kanya. Sa isip niya, baka dahil lang iyon sa babae siya. Kaya nakiusap siya kay Liang na gawan din siya ng mecha dahil parang ayaw talagang lumabas ng guardian spirit niya kahit anong gawin niya. Pero diretso ang sagot ni Liang na delikado kung babae ang hahawak ng ganitong mataas na antas ng teknolohiya, at bukod pa roon, pang maliliit na kalaban lang ang mecha na iyon. Ipinaliwanag pa niya na limitado lang ang kakayahan ng mecha habang ang guardian spirit ay lumalakas kasabay ng kanyang master at maaari pang mag-evolve habang tumatagal. Pero hindi pa rin kumbinsido si Xia at iniisip niyang kaya na niya kung may mecha siya. Biglang dumating si Nayan at Santang sa lugar. Habang inaayos niya ang nasirang bahagi ng bahay gamit ang tulong ni Santang, ipinaliwanag ni Santang kay Xia na ang guardian spirit ay hindi lang para sa pakikipaglaban. Para itong kaibigan at palaging sumusuporta sa kanyang master. Lalabas lamang ito kapag may sapat na respeto sa pagitan nila. Kapag naisummon na ang espiritu, lalo silang magiging malapit sa isa't isa at sabay silang lalakas. Pagkatapos ay sinabi ni Santang na hinahabol ng crown ang guardian spirit ni Xia dahil espesyal ito, at kung gusto niyang maiwasan na mapunta ito sa masamang kamay, kailangan niya itong nasumon sa lalong madaling panahon. Kinakabahang umamin si Xia na sa tuwing haharap siya sa kanyang guardian spirit ay natatakot siya. Kahit anong sabihin niya rito ay parang hindi ito nakikinig sa kanya. Naging mausisa si Santang at nagtanong kung may iba pa bang kakaiba. At habang sasabihin na sana ni Xia na nakagapos ng mga kadena ang kanyang espiritu, biglang sumingit si Yan. Sinabi niya na hindi niya may summon ang espiritu dahil mahina siya at hindi siya nagsisikap ng sapat. Idinagdag pa niya na simula bukas ay dodoblehin niya ang training ni Xia. Nagreklamo si Xia, pero sinabi niya na wala na silang masyadong oras dahil mukhang nalaman na ng crown ang kahinaan ng depensa ng Demon Street. Ayon kay Yan, hindi niya kayang bantayan ang hangganan magpakailanman, at balang araw ay magpapadala sila ng mas malalakas na nilalang kaysa sa gagamba para hulihin si Xia. Dahil dito, lalo pang pinahirapan niya ang training ni Xia. Paulit-ulit niyang pinapagawa ang mga galaw para sa summoning ng guardian spirit. Ngunit kalaunan ay napahiya si Xia sa mga galaw na iyon at nagsimula silang magtalo. Tinanong niya si Yan kung paano nito nasusummon ang guardian spirit nito nang hindi gumagamit ng mga dramatic na hand sign. Sumagot siya na malalim ang ugnayan niya sa kanyang guardian spirit at marami siyang spiritual energy. Ang mga galaw na iyon ay para lamang sa mga baguhan upang makontrol ang kanilang spiritual power. Dahil kabisado na niya ang pagkontrol sa sarili niyang kapangyarihan, hindi na niya kailangan ng mga iyon. Samantala, napabuntong hininga na lamang sina Liang at Santang sa ugali ng dalawa. Sinabi ni Santang na ang pagdadala nila kay Xia roon ay hindi lamang para sa training niya kundi para rin kay Yan. Alam niya kung gaano ka-impatient si Yan, at bukod pa roon ay tila nabubulag ito ng sariling lakas at pride. Kaya gusto niyang matuto si Yan tungkol sa sarili niya sa pamamagitan ng pagtuturo sa ibang tao. Tinanong ni Liang kung ginagawa ba niya ito para makabawi sa mga ginawa niya noon. Sumagot si Santang na kaunti lang ang naaalala niya tungkol sa nakaraan ngayon.
Ang mahalaga lang sa kanya ay masummon ni Shia ang kanyang guardian spirit bago pa siya mahanap ng crown. Makalipas ang ilang oras, sumuko na si Yan sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo kay Shia at naisip niyang baka kailangan na nilang subukan ng isang mas matapang na paraan. Narinig niya na minsang nagpakita ang guardian spirit ni Shia upang protektahan siya mula kay Trokkon, kaya naisip niyang samantalahin yon. Tinawag ni Yan si Chucho at inutusan itong buhatin ang dalaga at sumunod sa kanya. Sinabi niyang wala ng silbi ang pagtutol. Binuhat ni Chucho si Shia at sumunod sa kanyang master hanggang sa gilid ng Demon Street. Sinabi niya na magandang lugar iyon para magsimula ang training niya dahil maraming uhaw sa dugo na multo roon. Bago pa tuluyang maintindihan ng kawawang babae ang ibig niyang sabihin, iniwan siya ni Yan doon at mabilis na umalis kasama si Chucho. Labis ang takot ni Shia, at dahil doon ay tumakbo siya ng napakabilis, parang mas mabilis pa kay Usain Bolt, at agad na naabutan ng motor ni Yan. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng mga multo. Sumagot si Yan na tiyak na poprotektahan siya ng kanyang guardian spirit. Sinabi pa niya na kung hindi siya magsasapanganib ngayon, siguradong mamamatay siya kapag nahanap siya ng organisasyong crown. Pagkatapos ay inutusan ni Yan si Chucho na pigilan ng dalaga sa paglapit sa kanya at tuluyan na siyang umalis papalayo. Habang nagsisimulang magtipon-tipon ng mga multo sa paligid ni Shia, umalis na rin si Chucho at lumubog sa lupa sa pamamagitan ng isang portal. Ngayon ay mag-isa na siya. Nanginginig sa takot si Shia at halos hindi niya magawa ang mga galaw para sa pagsummon ng espiritu. Sa kabutihang palad, malapit lang sina Yan, Liang, at Santang kung sakaling may mangyari. Palapit ng palapit ang mga multo kay Shia at ginagawa niya ang lahat upang makaiwas at maitaboy ang mga ito. Ngunit may isang multong dumakma sa kanya mula sa likod at agad siyang hinawakan habang ang iba pa ay pinilit siyang ibagsak sa lupa. Gusto na sana siyang tulungan ni Liang pero sinabi niya na maghintay pa sandali. Bawat segundo ay mas lumalapit si Shia sa kamatayan at napasigaw siya habang humihingi ng tulong. Halos magising na ang kanyang guardian spirit upang iligtas siya nang biglang dumating sina Yan at ang dalawa pang lalaki at pinalipad ang mga multo palayo. Nakialam lamang sila dahil naramdaman nila ang guardian spirit ni Shia at nalaman nila ang dahilan kung bakit hindi ito makalabas. Nakagapos pala ito ng tinatawag na heart chain at tanging si Shia lamang ang makakabasag sa mga kadena bilang kanyang master. Ngunit maaaring masyadong matagal kung siya lang ang gagawa nito at sinabi niya na wala silang ganoong karaming oras. Kinabukasan, nagiinom ng tsaa sina Yan at Santang. Sinabi ni Santang na ang tanging paraan upang mabasag ni Shia ang heart chain sa tamang oras ay hayaan siyang kainin ng isang sanga ng sacred pagoda tree sa labas ng kanyang bahay. Tumanggi si Yan dahil ang punong iyon ay pag-aari ng kanyang pamilya at wala siyang balak hayaan ang sino man na gamitin iyon para sa pansariling pakinabang. Maya-maya ay dumating si Shia at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Dinala siya ni Santang sa labas at ipinaliwanag na kung kakain siya ng kahit isang bahagi ng sacred pagoda tree na sumisipsip ng spiritual power mula sa paligid, makakaranas siya ng pagsabog ng spiritual power sa loob ng kanyang katawan. Nagalit si Shia dahil hindi sinabi ni Yan sa kanya ang tungkol dito, ngunit sinabi ni Yan na hindi niya kailangang malaman iyon. Sinabi ni Shia na gusto niyang kainin agad ang sanga ng puno, ngunit tumanggi si Yan. Ayon sa kanya, palagi siyang umaasa sa mga shortcut at iniiwasan ang tunay na pagsasanay. Inakusahan niya si Shia na hindi siya nagsisikap ng sapat. Dahil dito ay nagalit si Shia at sinabi niyang nagsisikap naman talaga siya, at bulag si Yan kung hindi niya iyon nakikita. Ngunit itinuring niya na puro dahilan lamang ang kanyang mga salita at tuluyan niya itong pinatigil. Pinatigil ni Santang ang kanilang pagtatalo at sinabi kay Yan na pag-isipan muna ng maayos ang kanyang desisyon. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Yan sa kama, tinanong siya ni Liang kung hindi ba niya maaaring kalimutan ang nangyari noon at hayaan na lamang ang kawawang babae na kumain ng sanga ng pagoda tree. Tumanggi si Yan dahil ang kapangyarihan ng punong iyon ang naging dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Naiintindihan ni Liang ang kanyang dahilan, ngunit iniisip niya na baka kayang kontrolin ni Shia ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan. May tiwala siya sa dalaga, pero wala si Yan. Samantala, nakaupo mag-isa si Shia sa gilid ng burol nang lapitan siya ni Santang. Itinuring niya itong parang libreng therapist dahil sa tingin niya ay may bahagi rin ito sa lahat ng problema niya. Nagsimulang pagdudahan ni Shia ang sarili niya matapos ang sinabi ni Yan kanina at iniisip niyang isa talaga siyang duwag. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Santang na nagsisikap naman siya, pero kulang na sila sa oras para makamit ang resulta gamit ang lumang paraan. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon, at sinabi lamang ni Santang na siya mismo ang magdesisyon dahil buhay niya iyon. Lalo siyang nalungkot sa sagot na iyon dahil kung mas maayos sana ang mga naging desisyon niya noon, hindi siya mapupunta sa ganitong kalagayan. Umalis si Santang matapos sabihin iyon.
Maya-maya, nagpasya si Shia na lumapit sa Sacred Pagoda Tree. Inikat niya ang puno at nakita ang name tag na pag-aari ni Yan at ng kanyang kapatid. Naalala niya ang masasakit na salita ni Yan kanina, kaya nagpasya siyang huwag na itong pansinin at magnakaw na lang ng isang sanga mula sa Sacred Pagoda Tree. Nagsimula siyang umakyat sa puno habang iniisip ang lahat ng kabiguan sa kanyang buhay na halos bumubuo sa malaking bahagi ng mga taon na nabuhay siya. Ngunit nang makarating siya sa isang sanga, napagtanto ni Shia na marahil ay hindi pa niya ibinibigay ang lahat ng makakaya niya at palagi siyang umaasa sa tulong ng iba. Kaya nagpasya siyang bumaba mula sa puno nang walang kinukuha at magporsige na lamang sa sarili niyang pagsisikap upang mapalaya ang kanyang guardian spirit. Si Yan, na lihim na nanonood mula sa bintana, ay natuwa na tama ang naging desisyon niya. Bumalik siya sa kanyang silid pagkatapos noon, ngunit bigla niyang naramdaman ang mga kakaibang pagbabago sa buong Demon Street. Agad siyang lumabas ng bahay, kasunod si Liang, at dumating din doon si Santang. Napansin nilang may bumukas na portal sa langit at naroon ang lalaking mula sa Crown na gustong kidnapin si Shia kasama ang kanyang mga robot. Inutusan niya ang mga ito na pumasok sa Demon Street at dalhin sa kanya ang dalaga kahit ano pa ang mangyari. Nagkalat ang mga robot sa mga kalye at inatake ang sinumang makita nila. Nagsitakbuhan ng mga tao habang tinatangka nilang makatakas. Nagtaka sina Shia at Liang kung paano nagawang magbukas ng portal ng Crown sa langit. Sinabi niya na hindi na mahalaga yon, pagkatapos ay tinawag niya si Chucho at inutusan itong isara ang portal. Gusto ring sumama ni Liang sa laban pero sinabi niya na manatili siya at protektahan si Shia. Tumungo sina Yan at Chucho sa lugar kung saan inaatake ng mga robot ang mga tao at mabilis nilang pinabagsak ang mga ito. Walang laban ng mga robot kay Yan at pinatumba niya ang marami sa kanila sa isang iglap. Nang makalapit siya sa portal sa langit at sumilip sa loob nito, napagtanto niyang nakapasok ang Crown sa Demon Street gamit ang isa pang Hell Street. Habang papalapit siya upang sirain ang portal, may isa pang portal na bumukas sa malayo. Napalibutan ng mga robot si Yan kaya inutusan niya si Chucho na pumunta sa ikalawang portal at ayusin iyon habang siya ang bahala sa una. Samantala, sa burol, nag-aalala si Shia na nasa panganib si Yan at hinikayat niya si Santang na tulungan ito. Ngunit sinabi ni Liang na napakalakas ng kanyang kapatid at hindi ito magkakaroon ng problema sa pagharap sa mga kalaban kahit dalawa pa ang portal sa langit. Ngunit matapos niyang sabihin iyon ay biglang may pangatlong portal na bumukas malapit sa kanila. Napagtanto ni Shia na hindi na maaaring ipaubaya kay Yan ang lahat kaya itinulak niya si Santang patungo sa ikatlong portal at sinabi na patunayan itong may silbi siya. Nang mapansin niya ang bagong portal, nagpasya siyang gamitin na ang kanyang buong kapangyarihan upang mabilis na matapos ang laban. Pinakawalan niya ang apoy na nakatago sa kanyang malaking espada upang itapon palayo ang mga robot na umaatake sa kanya. Pagkatapos ay nagliyab siya sa apoy at pinabagsak ang lahat ng robot sa paligid habang hinahamon ng kanilang pinuno. Napagtanto ng pinuno na hindi niya kayang labanan si Yan kaya nagpadala na lang siya ng mas maraming robot habang tumatakas na parang daga. Habang lumalaban sina Yan, Chuchu, at Santang sa tatlong magkakaibang lugar, wala namang magawa si Shia kundi mag-alala para sa kanila. Ngunit napansin ni Liang ang isang pattern sa pagbubukas ng mga portal at napagtanto niyang ang susunod ay maaaring bumukas mismo sa likod ng kanilang bahay. Umakyat siya sa bubong at tinawag ang kanyang mecha spirit na si Leo upang maghanda ng bitag para sa mga kalaban. Napakaganda ng kanyang hula dahil agad ngang bumukas ang isang portal malapit sa kanilang bahay. Inutusan niya ang kanyang espiritu na gamitin ang kanilang pinakamalakas na atake at pinaulanan ng kidlat ang mga kalaban. Inatake niya ang mga robot mula mismo sa kanilang pinanggalingan bago pa man sila makapasok sa Demon Street. Natapos na rin ni Santang ang kanyang laban at humanga siya sa kakayahan ni Liang. Samantala, natalo rin ni Chucho ang huling mga robot sa kanyang panig at siya ang huling nagtapos ng laban. Si Shia, na nanood lamang ng lahat na parang Dekora Sayon, ay nakaramdam ng matinding guilt dahil wala siyang naitulong. Nang subukan siyang pag-aani ni Liang sa pagsasabing patuloy nila siyang poprotektahan kahit sa hinaharap, lalo lamang siyang nalungkot. Ayaw niyang maging isang mahinang babae na kailangang protektahan ng mga lalaki sa lahat ng oras. Sinabi ni Shia na wala siyang silbi at dumating si Yan sa tamang oras para sabihing tama siya. Ayon kay Yan, masyado siyang mahina para manatili sa mundo ng mga tao kaya napunta siya sa Demon Street at kahit matanda na siya para matutunan ang paraan ng pagkontrol sa kanyang espiritu, patuloy pa rin siyang sumusubok. Pagkatapos ay pinuri siya ni Yan at sinabing kahit mahina at walang silbi, hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit bilang babae, wala nang ibang narinig si Shia matapos siyang tawaging matanda ni Yan. Dumating si Santang at nagkomento na nag-aaway na naman ang kakaibang pares. Pareho silang nainis sa ideya na ipinapareha sila nito.
Pagkatapos ay itinuro niya na kahit natalo nila ang mga kalaban ngayon, malinaw na may kakayahan ng Crown na pumasok sa Demon Street kung kailan nila gustuhin. Nagtaka siyan kung paano nila nagagamit ang ibang Hell Street para makapasok sa kanyang teritoryo at kung ano ang ginagawa ng ibang mga leader. Umalis si Santang upang mag-imbestiga, ngunit nang pumasok siya sa isang gate ay napag-alaman niyang nakaharang na ang daan papunta sa mundo ng mga tao. Samantala, may naisip din si Liang. Napansin niyang nasa apat na direksyon ng mga portal at mukhang gagamitin ng mga ito para sa isang uri ng selyo. Ngunit parang na-jinx na naman niya ang sarili dahil biglang naglabas ang apat na portal ng malalakas na sinag ng spiritual energy na nagtipon mismo sa ibabaw ni Xia. Bumagsak ang liwanag patungo sa lupa at mabilis na kumilos si Yan upang mailigtas si Xia mula sa pagtama nito. Ngunit hindi pala yon isang pag-atake kundi isang paraan para ipadala ang lihim na sandata ng Crown sa Rakshasa Realm. Napansin ni Yan at Xia ang isang demonyong lobo na may 3 ulo na nakatayo sa harap nila. Binalaan ni Chucho ang kanyang master na napakalakas ng halimaw. Galit na galit ang hitsura ng lobo habang nag-aalab ang mga mata nito. Habang nagtatago si Xia sa likod ni Yan, nagtanong siya kung paano nakapasok ang ganoong kalakas na halimaw sa Demon Street. Sinabi niya na hindi naman ganoon kahirap sirain ang mga barrier na nakapaligid sa Hell Street at mas may kakayahang gawin iyon ang malalakas na nilalang kaysa sa mahihina. Gayunpaman, iniisip niya na masyadong hanggal ang halimaw para makapasok doon ng mag-isa kaya malamang ay may utak na nagmamando sa likod nito. Tumakbo ang halimaw papasok sa lungsod at nagsimulang umatake sa mga tao. Nagsitakbuhan ang lahat upang makatakas, ngunit may isang batang babae na nagtatago sa isang eskinita dahil sa takot at natuklasan siya ng halimaw. Handa na sana siyang gawing hapunan ng lobo nang dumating si Yan upang harapin ito. Sinubukan siyang atakihin ng halimaw ngunit sinipa ito ni Yan bago pa ito makagalaw at nailigtas ang bata sa iisang galaw. Naalala ng bata si Ru, ang tinatawag na Zero Volume Girl, at habang sandaling nawala sa focus si Yan, biglang umatake ang lobo gamit ang nagliliyab na hininga nito. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Chucho. Sinabihan niya ng batang babae na tumakbo at magtago. Samantala, pinapanood ni na Xia at Liang ang laban mula sa malayo. Sinabi ni Liang na mula pa sa simula ay pinoprotektahan na ng kanyang kapatid ang Demon Street kaya madaling magalit si Yan kapag may sino mang gumagawa ng gulo sa kanyang teritoryo. Sa gitna ng lungsod, patuloy na lumalaban sina Yan at Chucho laban sa lobong halimaw na humihinga ng apoy. Inatake ng halimaw si Chucho gamit ang apoy nito ngunit nagawa niyang harangin iyon at agad na sinugod ni Yan ang lobo bago pa ito makaputok muli ng apoy. Ngunit mahirap iyon dahil iisa lang si Yan habang 3 ang ulo ng lobo. Dahil sa labanan, may isang espiritu na nagtatago sa malapit ang nawala ng pag-asa at biglang naging masamang espiritu. Inatake nito ang isang babae sa tabi niya, ngunit napansin agad iyon ni Yan at pinigilan ng lalaki upang makatakbo ang iba. Samantala, patuloy na lumalala ang pinsala mula sa pag-atake ng lobo, at mas maraming espiritu ang unti-unting nagiging masama. Hindi iyon hahayaang mangyari ni Yan, kaya gumawa siya ng sariling portal at sinabi kay Chucho na maghanda para sa pagbabago ng lugar ng labanan. Tinayre niya ang lobo gamit ang kanyang sibat upang inisin ito at mapasunod sa kanya papasok sa portal. Sumunod din si Chucho at agad na nagsara ang portal. Napunta sila sa isang disyerto kung saan maaaring gamitin ni Yan at ng kanyang guardian spirit ang kanilang buong kapangyarihan ng walang inaalalang pinsala sa Demon Street.